Bumalik lang ang kanyang katinoan nang marinig mula sa batang nagbigay sa kanya ng mineral water nang sabihin nitong hindi siya baliw. Doon bumalik ang lahat-lahat kung paano siya araw-araw nasaktan ng inaakalang mga magulang na halos patayin na siya. Sobrang sakit sa pakiramdam dahil sa kabila ng mga ginawa ng mga ito, minahal niya ang mga ito. Hindi niya iniwan ang mga ito sa pag-akalang ito ang mga magulang niya. Kahit pabugbog sarado siya ng mga ito, na kahit araw-araw siyang saktan, hindi niya magawang iwan ang mga ito dahil sa pag-akalang ito ang mga magulang niya at iyon ang pagkakamali niya. Totoo nga ang sinasabi ng mga tao sa lugar nila na hindi siya ang anak ng mga ito. Lalo siyang napapaiyak sa isiping sana nakinig na lang ako. Sana nakinig siya sa kaibigan niya pero wala na. Hindi niya alam kung makikita pa sila ng kaibigan niyang si Bernadette. Ngayon, pagala-gala siya, tinatanggap ang paratang ng iba na isa siyang baliw. Sa edad niyang 10 taong gulang, labis ang takot na naramdaman niya, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Natatakot siyang baka mapahamak siya. Kaya ang ginagawa niya kapag dapit hapon na, naghahanap siya ng lugar kung saan hindi nadadaanan ng mga tao. Sa lugar na posibleng hindi siya makikita. Kahit mabaho pa iyan, tinitiis niya. Huwag lang siyang makita ng kahit na sino, lalo na ng mga lalaki. Napabalikwas siya dahil sa isang panaginip muli siyang napaiyak dahil nabanggit na naman niya ang salitang mami. Mami, mami. Wala siyang magawa kundi ang umiyak at hilingin na sana buhay pa ang totoong mga magulang niya at sana hinahanap pa rin siya ng mga ito. O sana makita siya ng mga ito rito sa kalsadang pagala-gala na sana mamukhaan siya ng mga ito. Pero naisip niya rin na bata pa lang siya, nasa poder na siya ng inaakala niyang mga magulang. Kaya paano siya makilala ng totoong mga magulang niya? Hindi niya alam ang pangalan ng mga ito. Hawak-hawak ang tiyan habang nakatingin sa isang pagkainan. Maganda ang loob, maraming kumakain habang siya nakatanaw at naglalaway. Hay! Bigla siyang napalingon, napaatras siya nang makita ang isang lalaki. Huwag kang matakot. Hindi ako nagsalita nang makitang ngumiti ito. Bakit nandito ka? Nasaan ang mga magulang mo? Bigla akong napayuko, gusto kong umiyak sa tanong nito. Akmang magsasalita ako nang may biglang sumulpot na babae. Babe, anong ginagawa mo? Pansin ko ang pandidiri nito sa akin. Pumasok na tayo sa loob. Nagugutom na ako. Sabay hatak nito sa braso ng lalaki. Ngunit hindi natinag ang lalaki. Nang matulala ako nang may iabot itong pera sa akin. Bumili ka ng pagkain mo, okay? Sabay ngiti nito. Babe, ano ba iyan? Tara na sa loob. Bigla akong napatingin sa babae. Galit ang mukha nito. Dahan-dahan kong inabot ang pera. Salamat po. Bigla na lang akong napaluha. Pansin kong natigilan ang lalaki. Hey! Nang hataki ng babae ang braso ng lalaki. Sandali lang. Rinig ko ang wika ng lalaki sa babae. Bumalik ito sa akin. Dito ka lang at bibilhan kita ng pagkain. At saka ito umalis kasama ang babae. Ngunit hindi ko na hinintay pa ang mga ito at tumakbo na palayo. Natatakot ako na baka kung saan ako dadalhin ng mga ito. Marami pa naman akong nakikita sa TV na kinukuha ang mga batang babae na paggalagala sa kalsada. Lumipas ang maraming araw. Habang patawid siya sa kalsada, nagsisigawan ang mga kapwa niya na mamalimos na isa raw akong baliw. Baliw! Baliw! Baliw ka! Baliw! Baliw yan siya! Sabay turo ng isa sa akin. Napaiwas pa ako nang batuhin ako ng mga ito hanggang sa magsitakbuhan ang mga ito. Hi! Isang babae ang nakangiti. Wala ka bang kasama? Napaatras naman ako. Huwag kang matakot. Gusto mo bang kumain? Hindi pa rin ako nagsalita hanggang sa iabot sa akin ang isang plastic bag.
At dahil sa gutom, kaagad ko itong kinuha at sumalampak na lang bigla hanggang sa matigilan ako sa pagsubo. Nandoon pa rin ang babae, nakangiti. Salamat po, nang yumuko ito. Gusto mo bang bilhan ng mga bagong damit? Bigla naman akong sumaya. Bibilhan niyo po ako? Nagliwanag ang mukha ko. Yap! Sama ka sa akin at bibili tayo ng mga damit mo para hindi ka na maging mukhang madungis. Bigla akong napatalon sa tuwa. Natatawa ako na naiiyak. Pansin kong natigilan ang babae. Masaya lang po ako. Masaya lang po talaga ako kasi first time kong may bibili sa akin ng mga damit. Tumango lang ito at pinagmamasdan ako habang kumakain. Ngiti-ngiti naman ako. Sarap. Ang sarap talaga. Salamat. Natigilan ako nang yayain akong sumakay nito. Sakay ka na? Medyo malayo ang pagbibilhan natin eh. Mabilis akong napailing. Hey, huwag kang matakot, okay? Hindi kita sasaktan. Bibilhan lang kita ng damit. Pero malayo, 'di ba? Hindi na ako makakabalik dito, 'di ba? Nang tumawa ang babaeng nasa harapan ko. Gusto mo bang bumalik dito? Doon sa pupuntahan natin, walang mag-aaway sa'yo. Bigla naman akong natuwa. Talaga? Walang mag-aaway sa akin doon? Sa isiping walang mananakit sa akin sa pupuntahan namin, bigla akong napasakay sa sasakyan nito. Ang ganda! Bulalas ko habang nakatingin sa loob ng sasakyan nito. Ngunit tahimik din ako sa isiping babaho ang sasakyan nito dahil sa mabantot kong amoy. Ngunit nakangiti pa rin ang babae. Yeah, ang ganda. Maganda yung sasakyan, di ba? Naalimpungatan ako dahil sa ingay sa buong paligid. Bigla akong napaatras. Nagpalingalinga sa paligid. Napaiyak ako dahil sa takot. Bakit parang mga baliw ang kasama ko? Nakasuot sila puti at tumatawang mag-isa. Kumilos na parang wala sa sarili. Napasiksik ako sa isang tabi hanggang sa mapaiyak na lang. Nakakatakot. Gustuhin ko manghanapin ang babaeng nagdala sa akin pero hindi ko na magawang umalis sa kinaupuan ko. Natatakot ako sa mga kasama ko. Matatanda na sila. Pero bakit? Ako dinala ng babae rito. Hindi naman ako baliw ah. Napagkamala lang nila akong baliw. Nataranta ako nang may pumasok. Hinawakan ako ng isang babae. Sandali. Sandali lang po. Hindi po ako baliw. Naiyak na wika ko. Hindi po ako baliw, hindi. Bigla silang napatingin sa akin. Hindi po ako baliw, promise. Hindi po ako baliw. Paalisin nyo na po ako rito. Parang awa nyo na. Ayaw ko rito. Natatakot na wika ko. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang makitang may karayom silang inilabas. Parang injection. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Makalipas ang 10 taon, tulala siya habang nakatingin sa mga sasakyang paruot parito. Nakaupo siya sa isang sulok habang tinitiis ang gutom. Sa edad niyang 20 years old, namuhay siyang pagala-gala rito sa kalsada. Umaasa lamang sa mga baryang ibinabato sa harapan niya. Mahabang bestida ang suot niya at may punit pa sa laylayan. Hinayaan niya lang na nakalugay ang mahaba ngunit malagkit niyang buhok. Kung minsan kapag umuulan, nagpapaulan siya hindi para magkaroon ng sakit kundi upang malinisan man lang niya kahit papano ang sarili niyang katawan. Madalas siyang tumungo sa basurahan at doon naghahanap ng mga damit na itinatapon ng mga tao. Sa tagal ng panahon na inilagay niya rito sa kalsada, natuto siyang maging matapang sa kapwa niya. Namamalimos, dumating sa punto ng buhay niya na nakikipag-away siya, nakikipagsambunutan siya, nakikipagsampalan. Huwag lang ng mga itong makuha ang pera na binibigay sa kanya ng mga taong dumaraan sa kalsada. Kailangan niyang mabuhay
Kahit sa kakapiranggot na baryang mayroon siya, hindi mahalaga sa kanya kung payat siya. Ang mahalaga sa kanya ay ang nakakasurvive sa gutom kahit papano. Isang beses sa isang araw lang siya nakakakain dahil tinitipid niya ang barya na mayroon siya para sa susunod na namang araw. Napakurap siya nang marinig ang tili at nagsusimigaw na ginang. Ah! Ah! Tulong! Tulong! Bigla siyang napalingon sa kabilang ng kalsada. Kita niya kung paano humahabol ang isang lalaki at kasunod nito ang may edad ng babae. Sa lalaking may hawak-hawak na shoulder bag at mabilis ang takbo nito. Patungo ito sa direksyon ko. Nasa kabilang kalsada kasi ako at tumawid ang lalaki. Sa tingin ko ay magnanakaw. Sa tagal ko ritong pagala-gala, mas marami ang magnanakaw kaysa namamalimos. Luminga-linga ako nang makita kong may kalakihang bato sa gilid ko. Inabot ko iyon at hinintay na makalapit sa direksyon ko ang lalaki. Hinabol pa rin ng ginang at kasama nitong lalaki na nakasuot na kulay puti ang lalaking magnanakaw. Saktong pagtapat nito sa kinaupuan ko, bigla kong hinarang ang paa ko na siyang ikinadapa nito. Bigla ko itong dinaganan at pinagbubugbog ang mukha nito upang hindi makawala. Nakatalikod naman ito sa akin habang nakaibabaw ako rito. Fuck! Umalis ka dyan! Baliw ka! Papatayin kita! Sigaw nito sa akin. Napasinghap ako ng malakas itong nakatihaya at itulak ako. Ngunit hawak ko na ang shoulder bag na kanina lang ay hawak nito. Akmang hahablutin sa akin ang bag nang bigla ko itong ilayo. Nanlisik ang mga mata nito. Kulay pula pa naman. Binato ko ang batong hawak ko sa mukha nito. Buti nga sa'yo! Bigla itong napahiyaw. Aray! Ikaw talaga! Nahintakutan ako kasabay ng pamumutla ko ng dumugo iyon sa parte ng mata nito. Ikaw mahuli kita. Malilintikan ka talagang babae ka. Akmang tatadyakan ako nito at bibigyan ng suntok nang biglang may sumigaw. Subukan mo at sabog ang bungo mong gago ka. Bigla nitong naitaas ang kamay. Luhod! Doon ako napalingon sa likuran ko. Pulis? Inalalayan ako ng isang pulis. Doon naman dumating ang hinihingal na ginang at kasama nitong lalaki. Kaagad kong inabot sa ginang ang bag nito. Ito na po yung bag nyo. Tiningnan ako nito, ngunit nanatili akong nakayuko habang inaabot dito ang shoulder bag nito. Kita kong kinuha ng lalaki na kasama nito ang bag sa kamay ko. Salamat iha, wika ng lalaking nakaputi. Lumayo naman ako at tumabi. Nakikipag-usap na ang ginang sa mga pulis hanggang sa isakay ng mga ito ang lalaking magnanakaw. Napalunok ako at napaatras nang lumapit sa akin ang ginang. Nasa likuran ko lang nito ang lalaki. Umalis na rin ang mga pulis. Napakurap ako nang ngumiti ang ginang. Salamat sa iyo iha. Anong pangalan mo? Nads po. Nanginginig ang mga kamay ko. May takot sa puso ko sa isiping baka dalhin ako ng mga ito sa lugar kung saan muntik na akong tuluyang mabaliw. Nasaan ang mga magulang mo? Bakit nagpapalaboy-laboy ka rito? Bigla akong napayuko.